rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang fresh ng beauty ng Mama Sam ninyo. So yon, so magandang happy Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. And then of course sa mga nasa parting Amerika, sana lahat kayo ay okay na okay ang tulog ninyo at nakikita ninyo dito sa gilid ng bahay ko ay wala na yung Christmas tree. Wala na, niligpit na siya nino kahapon. So yun, so medyo nalungkot ako kasi parang okay, tapos na yung Christmas season, tapos na yung holiday. So plano ko sana sa next week ko pa siya ililigpit bago dumating yung yung Chinese New Year. Kaya lang naisip ko lang kahapon din kasi free day namin, wala kaming ginagawa, hindi din naman ako naglaba yesterday kasi naglaba na ako ng maaga. So ayun, niligpit na namin siya. Kaysa naman baka mamaya sa next week marami kaming gawin, hindi na namin siya maligpit kaagad-agad, di ba? O kaya dagdag trabaho namin siya. So para mas gumaang yung trabaho namin, niligpit na namin ng bonggang-bongga. Yun. Ay nako, so syempre maghihintay na naman tayo ng November para maitayo uli siya dyan, o ganon. Actually kasi yung Christmas tree, kapag nakikita mo yung light niya, sobrang nakakapagbigay siya sa puso ko ng kasayahan at nai-enjoy ko talaga siya ng bonggang-bongga. Kaya sabi ko, ay, iba talaga yung dulot ng Christmas tree, no? Saka dapat every year talaga, kahit maliit lang, dati nga ginagawa ko lang na Christmas tree, kahoy nung bata ako nagkukuha kami ng sanga, tapos yung papel de hapon ba yon? Kukupitin ko yon ng ganito, tapos gupitin ko yun, tapos ipapaligid ko, tapos sasabitan ko yun ng mga candy, or sasabitan ko siya ng kung ano-ano, para lang magmukha talaga siyang Christmas tree. So yun, o kaya minsan sa pader, ganon. Ngayon modern na, marami na mga pwedeng gawin para magkaroon ka ng Christmas tree sa loob ng bahay mo, di ba? So, yun. So, I hope na na-experience nyo rin yun. Anyway, punta na tayo dito sa chika natin kasi baka mamaya sabihin naman ng iba, ang dami naman chika ni Mama Sam. So, eto na. Ang pag-uusapan natin today is about sa Miss World. Eto nga ang chika natin sa Miss World. Sa Miss World, meron tayong kino-consider na 3 or 4, di ba? Si Evangeline Pascual na naging first runner-up dito sa Miss World. Tapos si Evangeline Pascual, ang chika, hindi niya daw inaccept nung nabuntis kasi si Miss USA, yung kanyang queen. So, ibibigay sa kanya yung first runner-up position. Kaya lang, ang rason naman pala kung bakit hindi niya to tinanggap kasi wala nang talent fees. Kumbaga para ang tatanggapin lang niya yung corona. Ayun yung sa sinabi niya sa interview niya. Corona lang pala yung maibibigay sa kanya saka title. Tapos wala ng cash prize, ganon. So, magtatrabaho siya ng libre. O, di ba? Kaya hindi niya na inaccept kasi during that time meron na siyang kaliwaang project mula naman sa movie industry at nag-earn na siya ng money doon at nakapirma na siya ng kontrata kaya hindi niya na tinanggap. Hindi totoo na nagtaray siya na bakit hindi niyo ako napili. So, ayun yung sinasabi niyang dahilan kasi oo nga naman, anong logic na gagawin kang replacement? Di sana from the beginning pa lang, siya na yung napili, di sana wala silang na-experience na ganito. Saka, sino ba naman yung may gusto na second choice ka lang, di ba? Tapos, ayun din, sinasabi niya din doon sa interview niya, ano ba ang maganda doon na ginawa ka lang replacement tapos hindi ka naman kikita. So, practical lang siya. At kahit sino sigurong babae na nasa posisyon ni Evangeline Pascual, ganun ang gagawin. So, naiintindihan ko kung bakit hindi niya tinanggap. Pero sayang kasi sana credit yun sa atin. Pero hindi naman sayang yun kasi hindi naman mabubura na minsan inoffer to sa Pilipinas at minsan na rin naging first runner-up ang ating pambato dyan na si Evangeline Pascual. At hanggang ngayon, kukonsider mo siya na
first runner-up siya sa Miss World. Di ba? And then, nasundan niya noong 1993. Ito nga si Charmaine Rupa Gutierrez, naging Miss Continental Queen of Asia dito sa Miss World kung saan ginanap sa Sun City, South Africa. Ito yung kaunang-unahan na naging interesado ako sa beauty pageant noong 1993. Natatandaan ko. Kasi ito nga si Rufa nga yung ating magiging representative dito sa Miss World. And mahilig ako talaga guys, sa totoo lang noon sa showbiz. Mahilig ako sa mga showbiz chika, yung mga chismis, ayan gusto ko yan. Tapos, since si Rufa Gutierrez ay paborito ko siya noon sa Dutch Entertainment at saka yung mga movie niya, pinapanood ko talaga nung dalaginding ako. So sabi ko, ay gusto ko si Rufa Gutierrez. Gusto ko na masubaybayan siya. At ayun nga, yun, sumali siya sa Binibining Pilipinas, mas natuwa ako at doon talaga nagkaroon na ako ng interest sa beauty pageant because of Rufa Gutierrez. So, alam ko ikaw din. Di ba? Kasi noon yung hindi pa naman, actually, yung kay Rufa, kay Dindi Gallardo, sa universe naman si Dindi Gallardo, kasi di ba nakalaban na ni Rufa Gutierrez sa Binibining Pilipinas. Pagkatapos, ayon, si Dayanara Torres. Basta doon ako nagkaroon ng interest sa kanila noong 1993. Yung nanalo si Dayanara na nagpunta sa Pilipinas. Actually, yung laban ni Dayanara Torres, late ko na pinanood yun eh. Pero yung sasabihin mo yung mismong laban niya sa Puerto Rico, hindi ko naman yun talaga. Oo, napanood ko pala yun kasi ang kalaban niya nga ay si Dindi Gallardo. Pero yung 1992 na Queens nila, hindi ko na pinanood yun. Nag-start talaga ako 1993. Tapos naging mahilig na ako hanggang sa natutuwa na ako sa pageant. Inabangan ko na ang Binibining Pilipinas kasi nga lumaban si Rufa, nagputong ng corona. Tapos ayun, naloka ako kasi si Alma Concepcion. Tapos mayroon akong pinapanood sa Itbulaga na lumaban din sa Binibini, di ba? So, yon sunod-sunod na yon hanggang sa nakilala ko na silang lahat. Hanggang sa dumating na ako sa punto gusto kong makakita ng Miss Universe Philippines. At ang unang-unang nakita ko na Miss Universe Philippines ay si Miriam Kiambao. Pero, yung talagang natutukan ko talaga mula sa paging kandidata siya hanggang sa naging queen siya, si Nina Richie Alagao. Kasi yung Miriam Kiambao, siya yung magpuputong ng corona doon sa batch nila Nina Richie Alagao at doon ako nag-start pumunta ng Araneta noong 2000, di ba? Noong 1999, ayun. So, nag-start na ako noon kasi para high school na ako. Charot, pwede na akong gumala. So, yun, doon na ako nag-start noon. Pagkatapos, ayun na. So, sumabaybay ako doon sa Parade of Beauty, mga ganon. Hanggang sa nimit ko sila Pawi, ayan. So doon yon nung batch ni Nina Richie Alagao. At nasubaybayan ko talaga silang lahat na yan hanggang sa sunod-sunod na. Pero ang first time na nakausap ko talaga na beauty queens na talagang chika to the max, na interview ko, pero hindi pa ako vlogger noon. Ano pa lang, wala, nakikiisyoso lang ako. Kasi noon, mahirap kami, wala naman kaming computer, wala kaming mga gadget, wala akong mga things. As in, pamasahe lang papuntang Cubao, ayun lang yung ko. So, doon ako nag-start na, okay, so makausap ko si Zoraida Ruth Andam sa Dusit Hotel kung saan ginanap naman yung press conference. Di ba? So, yun, nakakaloka yung pagiging ko talaga. And then, ayan, so pumunta naman tayo kay Rufa Gutierrez. Si Rufa, isa siya sa mga talagang, oh my God, I love Rufa. Tapos sinundan siya ng first princess naman na noong 2011, nakamuntikan na tayong manalo over Venezuela. Ito nga ay si Gwendolyn Ruiz, di ba? Na naging Continental Queen of Asia din sa Miss World. And then, syempre maraming natuwa. Kasi sa totoo lang, parang nawalan na rin ako ng pag-asa sa Miss World eh. Kasi sabi ko nga, parang, mananalo ba tayo dito? Di ba? So, yon kasi parang feeling ko, parang ang hirap talaga manalo. Parang, my gosh, swerte-swertihan talaga. Good luck, di ba? Pero sinuwerte tayo
dahil nakuha ni Megan Yang yung corona talaga ng Miss World noong 2013 at ito ay ginanap nga sa Bali, Indonesia. Yung kay Gwendolyn sa London yun sa London. At ito nga, naging Continental Queen of Asia din si Miss Megan Yang. At dito talaga marami nang natuwang bakla, di ba? Pero mula noon, hindi pa natin nasusundan yan. At ayun nga, umaasa nga tayo dito kay Krishnan Gravides na malakas ngayon dito sa Miss World kasi napag-uusapan talaga si Krishnan Gravides. At sa lahat ng survey, si Krishnan Gravides ay isa sa mga nasa top 3 consistent talaga sa Miss World. Imagine ninyo. So, ang swerte. Pero, I hope na sana hindi siya maka-Triona Gray. Kasi, di ba last time na nilaban natin, si Catriona, ganyan din. Ang lakas-lakas din, ang ingay-ingay. Pero, at hindi niya nakuha yung corona. So, top 5 lang yung narating ni Catriona. Pero, hindi na naman natin mabiblame yung destiny kasi imagine nyo naman ninyo, ano na ba ang Catriona Gray ngayon? So, she's a Miss Universe, di ba? So, yun. So, I hope na sana si Krishnan Gravides ay talagang umariwa ng bonggang-bongga. But sa ngayon, ang masasabi ko, malakas nga ang Krishnan Gravides at I'm so excited dahil ayan nga, di ba, yung mga taga-ibang bansa, nakikita nila na si Krishnan Gravides ay isa sa mga pwedeng manalo ng Miss World this time. Di ba? So, I hope so, di ba? So, ikaw ba, tingin mo ba kaya ba ni Krishnan Gravides na manalo talaga ng Miss World this time? O tingin mo, magiging princess lang siya? So, comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.